Acts chapter 1 verses 8 to 11. But you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and the cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang second coming of Christ. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Akampay, it is invisible, bodily, and unmistakable. Sa Acts chapter 1 verse 8 to 11 po, makita po natin na si Jesus Christ po ay umakyat sa langit habang siya po ay pinapanood. Siya po ay pinagmamasdan ng mga disipulo o ng mga apostles o ng mga alagad. Yung mga anghel po mismo yung nagsabi na this same Jesus will come back in the same way you have seen him go into heaven. So ibig sabihin na ito, hindi siya babalik secretly o spiritually lang, kundi siya po ay babalik in a way na visible at physical. Makita po siya ng lahat, hindi po gaya ng first coming niya na tahimik doon sa Bethlehem. Sa second coming po, hindi ito malilito o makukubli. Lahat ng mata ng mga tao ay makakita. So, mababasa din natin yan sa Revelation chapter 1 verse 7 na hindi secretly yung pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Wala pong duda at hindi ito fake news kasi ito mismo ay public at glorious event. Parang opposite po ng unang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na humble, pinanganak sa sabsaban, then lumaking karpentero. Opposite po ng kanyang pagdating muli yung sa kanyang pagdating din sa lupa na unang-una nung kanyang birth yan. Ayun po, sa second coming niya magiging majestically clear at undeniable po yung kanyang second coming. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Akampay, it is both salvation and judgment. Kapag po bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, dalawa po yung mangyayari para sa mga sumasampalataya o para sa ating mga believers at sa nagtitiwala sa Kanya. Ito po ay kaganapan ng salvation o kaligtasan. Yung hope po ay eternal life na magiging reality. Pero sa mga tumanggi naman po na kilalanin siya at yung mga hindi po sumunod, ito po yung oras ng kanilang judgment. Kaya po may dalawang mukha yung second coming. Ito po ay joy at victory para sa mga anak ng ating Panginoong Diyos na sumampalataya para sa Kanya, pero fear at condemnation po para sa mga nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po natin makikita yung seriousness ng pagiging handa. Hindi lang po ito yung happy reunion, kundi ito rin po yung moment kung saan ibibigay ng ating Panginoong Diyos yung tunay na justice sa lahat ng tao. Sa Acts chapter 1 verse 11 po, makikita natin na nung sinabing babalik siya in the same way na yung implication po nito ay implication para rather yung implication po nun ay babalik siya para tapusin yung plano ng ating Panginoon Diyos, para i-fulfill yung plano ng ating Panginoon Diyos, kasama doon yung pagbibigay ng reward sa faithful at judgment sa wicked. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Akampay, it is the end of all evil, suffering, and death. Yung pagbabalik po ni Jesus Christ ay magsasara ng lahat ng kabanata ng kasamaan sa mundo. Kung ngayon po, marami tayong makikitang injustice, pasakit, kasalanan, kamatayan, etc. Lahat ng paghihirap sa kanyang pagbabalik. Lahat po ng yun ay matatapos. Siya po ay magtatapos sa reign of evil at magtatatag ng new heaven and new earth, kung saan po wala ng luha, wala ng sakit, wala ng pain, at wala ng kamatayan. Makikita po natin, mababasa po natin yan sa Revelation chapter 21 verse 4. Kaya yung second coming po ay hindi lang about sa pagbabalik ni Jesus Christ mismo, kundi dito po ay yung turning point kung saan matatapos na po lahat ng paghihirap ng creation at papalitan na yun ng tunay na kapayapaan at katuparan
ng pangako ng ating Panginoon Diyos. So sa ating tawag passage of the day o verse of the day, makikita rin natin yung assurance na hindi iniwan ng ating Panginoon Diyos yung mundo na basta lang magdusa, kundi nangako po siya o meron po siyang pangako na may darating na araw na ganap katapusan ng kasamaan. Yun lang po, maraming salamat and God bless. Amen.